Tila yata yung mga NXT Storm X na dala namin ay sinundan ng bagyo dito sa Sagada. Pero maya-maya hindi namin inaasahan na makakasalubong pala namin ng bagyo. Nag-decide na kaming huminto muna sa gilid ng kalsada dahil sobrang lakas na ng hangin at hindi na namin kinakaya. At malamang kung hindi kami hinto, baka magdulot pa ito ng aksidente sa amin. Maya-maya pa nadaanan na namin yung mahabang rough road dito. Mas mahirap nga yung pagdaan namin ngayon dahil maulan, basa yung rough road na daan at medyo may mga tubig pang naipon. Mas kumapal na yung hamog or fog sa dinaraanan namin at yung kamay ko nanihinilaw na nga, kulubot na at naninigas pa. Another day, another lakwatsa. What's up, kamusta mga ka-electric? This is Evia Hemoto, ang inyong lakwatsero at galang e-bike rider. At ngayon nga yung unang araw natin dito sa Sagada dahil kagabi lang tayo dumating mula sa biyahe natin galing sa Baguio. Naging maganda ang aming gising dito dahil na rin sa malamig ang panahon at dahil nakapagpahinga na kami mula sa aming naging biyahe kahapon. Heto na nga't iniisa-isa ko na yung pwede naming puntahan sana ngayong araw na ito. Mukhang magagandang puntahan lahat kaya parang dapat lahat mapuntahan namin ito. Pero nakakalungkot lang dahil may masamang balita akong natanggap. Tila yata yung mga NXT Storm X na dala namin ay sinundan ng bagyo dito sa Sagada. Kaya pala madaling araw pa lang ay malakas na ang hangin at ulan ay may nagbabadya daw na bagyo na paparating. Kaya nga napakape na lang ako para magpainit dahil malamig nga talagang panahon. Nasabi sa amin na sarado rin daw ang Sagada Tourism at hindi muna sila nagpapaikot ng mga turista kapag may gantong masamang bagyo. Kung kaya nga sa aming pag-uusap na pagpasyahan na lang namin na bumiyahin na lamang uli pabalik ng Baguio dahil kahit papaano naman nagawa naman namin ang aming goal na paratingin ng NXT Storm X at Storm dito sa Sagada galing sa Baguio. At heto nga mga kasama ko si Watspeed at si Tokwa. Nag-aayos na lang sila ng mga gamit nila at nagre-ready na rin dahil maya-maya ay aalis na rin kami. Sa ngayon, itutur ko muna kayo dito sa aming tinulugan, ang Kunyeps Transient. 500 pesos lang per head, only coffee pa sila. Pwede nyo silang i-message sa kanilang Facebook page para makapag-inquire. So ayun mga ka-electric, pasensya na kayo, medyo minalat yung boss natin gawa ng ubo. Pero ganun pa man, meron akong good news sa inyo dahil ang NXT Storm X at Storm ay nakarating sa Sagada. At ayun nga guys, ginabi na kami sa pagdating namin dito sa Sagada. And gusto ko lang kayong pahapyawan sa tinuluyan namin. Itong Kunyeps Transient, your home away from home, Ambasing Sagada. Di ko alam kung tama yung term. So nandito kami sa Ambasing Sagada. So dito, ang stay namin is 500 per head. So murang-mura, may libreng pakape pa. And ngayon, kung kahapon bumiyahe tayo ng Baguio to Sagada, ngayon ay babalik na kami ng Baguio, no? So gusto kong pakita sa inyo yung ating mga unit na ginamit. So syempre, si Thunder, ang ating NXT Storm X na black. And ito yung bagong-bagong NXT Storm. Talagang humahataw rin, no? Kahit 67 AH. Yun yung nagpalit to ng battery kahapon isang beses. Pero ang good news, si Storm X na gray tsaka si black, lang siya, one charge lang from Baguio to here Sagada, around 140 to 150 kilometers. Ang tingin ko ang natirang percent kahapon is around 40 to 50%, mga ganun lang. So, sobrang tipid sa 95 AH, no? So, ngayon, kita niyo yung weather. Ang sa pagkakaalam ko may bagyo, pero iba yung ulan dito, parang ulan na hamog. Ganun kasi ang baba ng clouds. So ngayon, mag-aayos na uli kami ng mga sarili namin. Actually, nakaayos na, magkakapote na lang. So hindi uubra yung ganitong setup namin kasi malamang sa malamang mamaya, basang-basa kami kung hindi kami magkakapote. No? So shoutout sa aking mga kasama, si Tokwa, saka si Watspeed. Pakita nga kayo sa camera. Ayan. Oh, di ba? Kita nyo yan. Ang popogi ng mga kasama ko. Oh, zoom kay Tokwa, zoom kay Watspeed, and zoom out. Yeah! So, ayun guys. Ngayon, kung kahapon, pinakita ko sa inyo yung mga dinaanan namin ng gagandang view. So, iba yata yung way na magiging daan namin papuntang Baguio. So, pag meron kaming nadaan ng magagandang tourist spot, magagandang scenery, hihinto pa rin kami para ipakita sa inyo. So, yun. Tara, ibiyahe tayo.
At ayun nga mga ka-electric, umpisa na uli ng aming biyahe at kitang-kita nyo naman yung aming mga gamit na e-bike. Mula pagkadating namin kagabi na umuulan hanggang ngayong umaga na umuulan pa din, nakabilad lang sila dyan sa ulan. At wala naman kaming na-encounter na problema. So far, ayos na ayos pa rin. Pero kung sakaling may mga masisilungan naman kayo ng mga e-bike nyo o kaya kung may motor cover naman kayo, ay suggest na gamitin nyo na rin or isilong nyo na rin sila. Salamat nga pala sa mabait na owner na nag-assist sa amin dito sa Transient. At ito nga, bago kami umalis ay nagpa-picture pa sila sa amin. Hayaan nyo po kung papalarin na makabalik uli kami dito sa Sagada ay sa inyo pa rin po kami tutuloy. At ngayon nga sa aming biyahe mula Sagada pabalik sa Baguio ay makikita nyo naman umuulan na naman. Pero maya-maya hindi namin inaasahan na makakasalubong pala namin ang bagyo. Sa ngayon hindi pa namin alintana kung ano yung mga mangyayari mamaya sa daan dahil ngayon ini-enjoy namin yung magandang view at malamig na simoy ng hangin dito sa Sagada. Kita nyo naman habang nagdadrive napapasayaw pa ako. Ewan ko ba sobrang na-enjoy ko na talaga yung mga gantong kalsada na merong mga puno sa paligid. Ito na ba ang senyales kapag trentahin ka na? Dati nung bata-bata gustong mag-mall, gustong mag-city ride pero ngayon tumatanda na nature tripping na nga ang nais. Maya-maya pa nga sa aming daan pabalik sa Baguio ay may nakita kaming spot dito na may signage ng Sagada. Ang nakalagay Discover Sagada, Discover Yourself. Actually nadaanan namin to kagabi, madilim na lang kaya hindi na rin pansinin at hindi na kami nagpicture kasi nga gabi na. Pero ngayon dahil may liwanag na at kita na siya ay nagpicture na rin kami. At the same time dito sa kabilang bahagi ng kalsada ay meron pwedeng dikitan ng stickers. Kaya sinamantala ko na't nagdikit ako ng sticker, ganun din si Tokwat, si Watchspeed. At sa uli pinagdikit natin ng sticker si NXT, katunayan na yung kanilang e-bike unit na si NXT Storm at Stormex ay nakarating dito sa Sumaging Sagada. Pagkatapos nga nito ay hindi na rin kami nagtagal at baka meron pa kaming madaanan ng mga ganitong signages. At sa di kalayuan, hindi nga ako nagkakamali, nadaanan namin ang signage ng Sagada Heritage Village. Hindi ko alam kung bungad pa lang ba ng Sagada itong narating namin, pero sana nga sa susunod mabigyan tayo ng pagkakataon na makabalik dito nang sa gayon mas ma-explore pa natin ang Sagada. Kasi sa totoo lang nung nalaman ko na magsasagada kami, talagang nag-search ako ng mga pwedeng puntahan dito at napakarami talagang tourist destinations akong nakita. Pero sa ngayon, babiyahe muna uli kami ng 140 to 150 kilometers mula dito sa Sagada papuntang Baguio. Kailangan muna din kasi naming bumalik ng Baguio sa Camp Janhe kasi yung mga gamit namin ay nandun pa. At the same time, bago ulit kami umuwi ng Bulacan, syempre kailangan muna naming mag full charge ulit doon. At yun naman yung gagamitin namin sa aming biyahe pabalik. Dahil ang biyahe naman namin mula Baguio hanggang Bulacan ay nasa almost 250 kilometers din. Pansin ko nga pala sa daan namin pabalik ng Baguio ay hindi na namin nadaanan yung takong na dinaanan namin kahapon na sobrang tarik. Kaya kahit papaano ay makakatipid kami sa aming baterya pabalik sa Baguio. Tuloy-tuloy pa rin talaga at walang hinto ang buhos ng ulan sa aming biyahe kaya buti na lang talaga ay nagkapote na kami bago pa umalis sa Sagada. Naging maingat din kami sa aming biyahe pa uwi kasi may mga lubak kaming nadadaanan at pagkatapos ay may pailan-ilan kaming nadadaanan sa kalsada na malalaking bato na para bang bagong hulog lang siya o bagong bagsak lang dito sa bundok. Dahil sa pagkakaalala namin ay wala naman kaming mga nadaanan ganung bato sa kalsada nung dumaan kami dito kahapon. Medyo madulas nga rin ang kalsada at minsan may pangilan-ngilan pang mabuhangin o maliliit na bato na kapag nadaanan mo at natsambahan ka ay madudulas ka talaga. Malaking tulong na nga din talaga na merong TCS or Traction Control System si NXT Storm at Stormex. Kung kaya nung nadaan ako minsan sa mabuhangin at mabatong daan ay gumana yung TCS or Traction Control System at hindi ako nadulas dahil kundi semp lang talaga. At ayan nga yung isa sa mga nadaanan naming may mga nahulog na bato sa kalsada. Medyo nakapwesto pa nga yung mga batong yon sa paglagpas ng kurbada kaya kung magmamabilis ka, siguradong mahirapan kang iwasan to agad. At maya-maya pa nga sa aming biyahe, nag-decide na kaming huminto muna sa gilid ng kalsada dahil sobrang lakas na ng hangin at hindi na namin kinakaya. Aminin ko man mabigat talaga ang Stormex pero nararamdaman na namin na medyo tinatangay kami sa kalsada kaya minabuti naming huminto muna sa gilid ng daan. At mamaya mapapansin nyo kung gaano kalakas yung hangin at malamang kung hindi kami hinto, baka magdulot pa ito ng aksidente sa amin.
Maya-maya pa nung napansin naming medyo humina na yung hangin, nagpasya na kaming ituloy na yung biyahe namin dahil kung hindi, baka abutin na kami ng gabi sa daan. Mahirap na at may bagyo pa. Pero sa hindi kalayuan, nakakita kami ng gas station na merong kainan sa gilid nito. Kung kaya nagsuggest na rin ako na habang nagpapahina pa ng lakas ng hangin at ulan, ay magpahinga na rin muna kami dito at kumain na rin dahil hindi pa kami mga nag-aalmusal. At heto nga kami nila Tokwa at Watspeed, nakala mo basang sisiw at lamig na lamig talaga. Maya-maya hindi nagtagal, dumating na rin yung aming mga pagkain. Ang in-order ko nga ay tapsilog. Kahit nilalamig pa kami ay kumain na rin kami dahil kung hindi, lalamig na rin yung aming mga pagkain. Pagkatapos namin kumain at magpahinga ay nagdikit rin kami ng mga sticker namin dito sa aming kinainan. At bago pa kami tuluyang makaalis ay merong mga grupo dito na nakausap namin at napa-interview pa dahil sa aming mga dalang e-bikes. Parin na. Pero nasiguro tayo ng work para huwag na natin hindi kaya ito na lang kaya. Thank you. Thank you. Salamat po. Pagkatapos nga namin kumain ay hindi na kami nag-aksaya ng oras at bumiyahe na agad kami. Halos wala pa rin kasi sa kalahati yung aming nababiyahe at malayo-layo pa kami sa Baguio. Malaking factor din yung umuulan at foggy pa yung aming paligid. Pagkatapos basa pa yung kalsada kaya hindi kami makapagpatakbo ng mabilis. At kung makikita nyo pa, may mga bato pang nakaharang sa gitna ng daan na daraanan namin. Halos one way na nga lang yung daan doon sa may bandang gumuho na yung kaya talagang busina ako ng busina. Speaking of busina, kapag bumili kayo ng mga e-bike, usually mahihina pa yung mga businang nakakabit doon. Kaya kung may budget kayo, mahalaga na palitan nyo na yung mga stock na busina ninyo dahil itong busina lang yung pinakapampaingay natin sa daan para marinig nila tayo. Kaya nga itong mga NXT Storm at Storm X na dala namin dito sa Baguio at Sagada, pinapalitan na namin ng busina at kung tatanungin nyo, PIAA horn po ang gamit namin. Maya-maya pa nadaanan na namin yung mahabang rough road dito. Mas mahirap nga yung pagdaan namin ngayon dahil maulan, basa yung rough road na daan at medyo may mga tubig pang naipon at kung hindi ka mag-iingat, pwede ka pang mabalaho. Or worst is baka dumulas yung gulong mo dito. Dito nga sa part na to medyo malaki yung sakop ng tubig at hindi ko alam kung saan yung malalim. Kaya ang technique ko, sinusundan ko lang yung gulong nitong truck na nasa harapan ko para kung sakaling nakita kong parang sumayo yung truck, ibig sabihin may nagulungan siyang malalim na part. Medyo fast forward ko na lang tong video na to pero ang totoo napakabagal namin dyan. Ang hirap sumemplang, naligo ka na nga sa ulan tapos maliligo ka pa sa putik at baha. At naging successful naman yung pagdaan natin doon sa rough road na yun pero may another na daanan kami na butas-butas na daan na para bang i-renovate din yun. Grabe ang angas talaga nitong Storm X. Nakikipagsabayan at bumabiyahe pa rin kahit bumabagyo. Maya-maya pa nga mas kumapal na yung hamog or fog sa dinaraanan namin. At sa hindi kalayuan, narating na nga namin ulit itong former highest point. Mag-aalas 3 na rin to ng hapon at hindi pa kami nagtatanghalian. At the same time, lamig na kami. Kaya sabi ko, mas mabuting dito na muna kami mag-stop over para magpahinga at the same time makakain na rin. Habang tinatanggal ko nga yung motorcycle gloves ko ay talagang naninigas na yung mga kamay ko na para bang hindi ko na mabaluktot. Yung mga e-bike na gamit namin, kayang-kaya pa pero kami naninigas na sa lamig. Kaya nga sa pag-order namin ng pagkain, hindi pwedeng mawala na may mainit na sabaw at meron na rin kaming mga kape. Mawawala talaga yung pagod mo sa biyahe kapag gantong kainan na at daming masasarap na pagkain. Bangus, lechon kawale, bulalo at pansit nga ang aming pinagsalu-saluhan at talaga namang masasarap yung pagkain nila dito sa Highest Point Cafe and Restaurant. After namin kumain at makapagpahinga, rat-rat ulit kami sa biyahe dahil kahit papano malapit na kami sa katotohanan at nakalagpas na kami ng kalahati sa aming biyahe. Pero hindi pa rin talaga tumitigil yung ulan at patuloy pa rin sinasabayan ng makapal na hamog at yung kamay ko nanihinilaw na nga, kulubot na at naninigas pa. Wala man kaming ganong view na nakikita sa aming daanan dahil puro na rin hamog ang sumasaklob sa mga bundok at kahit malamig na malamig pa, think positive na lang talaga dahil hindi namin alam kung kailan uli namin mararanasan yung gantong kalamig na panahon. Ang kalsadang dinadaanan namin ngayon ay halong lusong pa rin at ahonin at sa mga nagtatanong kung malakas ba ang konsumo sa baterya kapag paahon ng kalsada, ang sagot po ay opo. Ganun din naman sa mga digas o motor na kapag paahon ay malakas din ang kain sa gasolina. Maya-maya pa nga ay nagpalit na ng baterya si NXT Storm na naka 72V 67Ah at kung kahapon ay below 20% ay pinalitan na namin siya ng battery. Ngayon ay pinaabot namin siya ng 0%. At buti nga bago mag-shutdown ay naitabi agad ni RB sa kalsada kung kaya naging safe naman kahit pinalobat niya pa yun sa daan. Again, si NXT Storm lang po ang nagpalit ng battery at yung
battery po na yun ay nakalagay po sa van ng NXT staff na kasama namin. Pagkatapos naming magpalit ng battery ay diretso ulit sa biyahe at wala nang hintuan dahil kahit papaano malapit-lapit na rin kami sa Camp John Hay. Kung mapapansin nyo, madilim na naman at inabot na kami ng gabi sa daan. Siya nga pala, may mga MDL or mini driving lights kaming gamit dito dahil kailangan po talaga ang dilaw na ilaw kapag maulan at foggy ang kalsada or daan. At heto na nga mga ka-electric, nakabalik na kami dito sa may Camp John Hay. Safe and sound, ayos ang mga e-bike pero pagod na ang mga rider. Motor temp 82%, battery temp 28%. Head southeast on VOA Road. Controller 40 degrees Celsius. Hindi pala percent sabi dun. So may natitira pang 23%, 76.7 volts. At ngayon nga mga ka-electric, napatunayan natin na si StormX ay hindi lamang pwede sa pang city ride, pwede rin siya pang long ride kagaya ng Baguio at Sagada na ginawa natin. Sa tingin nyo, saan ang next e-bike ride natin? Ilagay nyo nga yan sa comment section. Hanggang dito na nga lang mga ka-electric, this is EV Yahemoto, ang inyong lakwachero at galang e-bike rider. Ride safe, keep safe mga ka-EViyahe. Buhay di na kailangang maghintay. Tahimik, malinis, ang ride mo'y panalo. Kay ibiyahe mo to, sigurado ang ganado. Walang usok, walang hassle, laging handa sa biyahe. I-charge lang ng saglit, tuloy-tuloy ang trip. Kay ibiyahe mo